tanong, maraming sagot. Maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbbayang mga paliwanag, gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal: ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay sa palatuntunang ito na ang kabanal-banalan. Ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Magandang araw po mga mahal naming mga taga-subaybay, mga tagapakinig. Muli pong sumasa inyo ang portion na ito ng ating palatuntunan na pinamagatan ang sagot ng Biblia. Dito po ay ang commitment po natin ay ang pagtugon sa inyong mga katanungan na may kaugnayan po sa faith o sa pananampalataya, at ang magiging paraan po natin in general, of course, ay sa pamamagitan po ng Biblia. Kaya nga ang tema, ang sagot ng Biblia. Para po sa ating mga kaalaman, narito rin po ang iba pa nating pagpoprograma dito po sa platform na ito at maging sa social media platforms. Over at DWBL 1242 kHz sa AM band, ang ating pong pagpoprograma sa nasabing istasyon ay Mondays to Fridays. Ang ating mga banner na mga programa ay pinamagatang Blessed Day. Monday to Fridays po yan, 7:30 to 8. Sa social media platforms naman, via FB and YouTube, ay 6 to 6:30 ng umaga. Ang sagot ng Biblia, ito hong inyong nasusubaybayan, ay every Sunday naman, 4 to 5 in the afternoon. The Climb, ang pamagat po niyan, every Sunday po yan, 7 to 7:30 in the evening. Likhawit ay Sunday, 7:30 to 8. Ang Kabanal-Banalan, Mondays, Wednesdays, and Thursdays, 7 to 7:30 in the evening. Full Life, Tuesdays and Fridays, 7 to 7:30. Ang sagot ng Biblia, every Saturday po yan, 7 to 8 in the evening. Ang mga numerong maaari nyo pong padalhan ng inyong mga katanungan ay ang mga sumusunod: 0927-140-3782, 0927-140-3782, 0909-555-5009, 0909-555-5009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. Ang ating website naman ay mostholychurch.com. One word po yan, mostholychurch.com. Na-mention ko po kanina ang ating social media presence. Ito po yung mga social media accounts po natin. Sa Facebook o Meta, MHC Media. Yan pong hanapin nyo po, i-type nyo po sa search bar. Pangalawa, ang Kabanal-Banalan. Sa YouTube naman, The Most Holy Church. The Most Holy Church sa YouTube o YouTube channel. Meron din po tayong presensya sa iba't ibang social media platforms gaya ng Instagram, at meron din po tayong paraan na naka-record gaya ng sa YouTube. Sa TikTok din, yan, may TikTok account po tayo at Most Holy o MHC Media. At ibig namin ipabatid din sa inyo, ating punong tanggapan ay matatagpuan sa number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel, Brother George Quirino, at kasama po natin ang minamahal nating kapatid na usual, Brother Danilo S. Francisco. Salamat po, kapatid na Gabriel. Opo. At sa inyo pong lahat na mga sumusubaybay sa amin sa programang ito, maraming salamat po sa inyo. At ang pagkakataon ay laging ibinibigay nyo po sa amin para makapaglingkod sa inyo. So tayo na po at magtungo po tayo dito sa mga nakalap na iprepara po nating mga katanungan. Buhat po sa mga nagpo-post din sa ating mga social media pages.
Ang tanong po ng ating taga-subaybay, una, mayroon bang krusada sa Biblia? Mayroon bang krusada sa Biblia? Kung ang itinatanong po ninyo yung word by word na salitang krusada, yung salita mismong yun, hindi natin mababasa sa Biblia. Pero kung yung kahulugan mismo at yung mga gawang katulad ng krusada na nangyari ng mga unang panahon, ay mababasa po natin yan sa Biblia. So, narito po, pangalawang Korinto 10:4. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta. 5. Na siyang gumigiba ng mga malinghaka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Yan. Yan po yung hindi man natin nababasa yung salitang krusada, pero yan ang katumbas na kahulugan ng gawaing krusada na mula sa pagiging bihag ng dyablo ang isip ng tao, aakayin sa pagtalima, hindi na sa dyablo, kundi kay Kristo. Kasi pagka dinitalya natin ang kahulugan ng krusada, kapatid na Gabriel, yun nga po, ito kampanya. Nung sa simula, ayon nga sa mga mababasa nating referensya, ang krusada, sa wikang English ay crusades, they are military expeditions which started in the late 11th century. So ito'y kampanya na nag-organisa ng simula, kapatid na Yushel at mga kaibigan. Hindi itong mga sundalo, kundi mga tao na naghahanap ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan, mga tao na naghahangad din na maging makabuluhan ng kanilang buhay kasi sa komunidad na kanila kinabibilangan, parang hindi sila contributive. Merong simulain sila na hinangad nila na yung pong mga lugar na dating okupado ng mga Kristiyano, okupado ng mga dating naninirahan sa Jerusalem, ninasa nilang puntahan. Kaya nag-organisa sila. Hindi sila mga profesional na mga sundalo o mga militar, pero tinawag itong military expeditions na ang layunin ay bawiin yung pong Jerusalem, bawiin din yung pong dating okupado ng mga umano'y Kristiyano at ibalik ito sa pag-aari nung mga inaakala na lang sila dapat ang may pag-aari nito. Yun yung tinatawag na noon ay krusada. Opo. Kaya tinawag din hong krusada kasi crusades based on available references din po ito, mga kaibigan. Inadap po nila yung simbolo na nooy pinaniniwala ang simbolo ng Kristyanismo, yung krus. So nilagay po nila yan sa kanilang mga kalasag, sa shield. Nilagay din po nila sa kanilang kasuotan, sa kanilang armor na hugis krus. Kaya kinalaunan, yung ginawa nilang kampanya na pagbawi sa syudad ng Jerusalem ay tinawag na crusades. Dahil nga ito'y passionate nilang ginawa. Bagamat na halo-halo po ang sabi ng history, medyo ang intensyon ay mabuti, matuwid, pero sa accounts na nangyari noon talagang masama yung nagawa nila. Siyempre may kasamang pagpatay, yung mga dinadaanan nila. Sa panahon ba yan ni Emperador Constantino? Meron pong ganon. Bago ho yun. After actually noon. Okay. After na. So, yung salita o terminong crusades, galing po doon. Pero kinalaunan, kapatid na Yushel, yung salitang crusades, hindi ho naging eksklusibo doon sa military expeditions para bawiin yung Jerusalem. Kundi naging applicable po ito sa anumang endeavor, sa anumang aktibidad na merong marubdob na nasain na mabago. Ika nga, pag sinabing we have a ganitong crusade, gusto nating mabago ang ganitong sitwasyon nila para sa kanilang kabutihan. So magbalik po tayo doon sa sinabi ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Korinto. So ang layunin ng
pahayag nito ni Apostol Pablo ay ang pagpapalaya sa paggabihan. Ng tao. Oo, ng tao. Mula sa dyablo, Opo. patungo kay Kristo. Mhm. Kaya, yun ay tinatawag na krusada. Opo. Na inadapt din po natin sa iglesia. Once upon a time, ang tawag nga natin dito ay Most Holy Crusade. If people are very observant dito sa activities natin sa kabanal-banalang iglesia, talagang we had activities which we aptly called kabanal-banalang krusada. Hindi ho mali yun. Hindi masamang gamitin yung salitang yun kahit na ito ay ginamit ng ating mga kaibigan Catholics. Sabi nga natin, it evolved, its meaning evolved in time na it pertains to a very passionate, very full force na pagbibigay ng kalooban para sa pagbabago. Ito, ang mithing pagbabago, tinawag na krusada, alisin sa pagkabihag ang mga tao. Opo. At yan, talagang binigyan din ni Apostol Pablo sa kanyang kapanahunan na ang tao po ay kailangang makawala, maialis sa silo ng dyablo Opo. para tumalima sa kalooban ng Panginoon. Basahin natin. Narito sa pangalawang liham niya kay Timoteo 2:26, at sila'y makawala sa silo ng dyablo na bumihag sa kanila ayon sa kanyang kalooban. Yan. Yan ang talagang krusada o intensyon ng gawaing tinatawag na krusada. Ang tao mula sa pagiging bihag ng dyablo makawala po doon at maakay sa pagtalima sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Kaya hindi man po natin nabasa sa Biblia yung salitang krusada, letra por letra. Yung kahulugan po nito, siya pong sinasabi ni Apostol Pablo. Opo. Nandun ho yung esensya ng Opo. salitang krusada. We may not find it, sabi nga ng Amnayusel, yung mismong word na krusada, yung esensya, yung espiritu, yung diwa, nasa Biblia yan. Kaya ina-adapt po natin yan. Opo. Salamat po. So ang kasunod po, kapatid na Yushel, bakit po walang katungkulan sa inyo, katungkulang apostol sa kabanal-banalang iglesia? Nung una, sa panahon ng mga apostol, meron po. Pero ngayon, wala na po. Unang-una kasi, ang kahulugan ng salitang apostol, mababasa natin sa pinapahayag ng kasulatan. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa, kaya nga ito ay gawa ng mga apostol, Acts 1:21 hanggang 25. Sa mga taong ito nga na nangakisama sa atin sa buong panahon na ang Panginoong si Jesus ay pumapasok at lumalabas sa atin. Magmula sa pagbotismo ni Juan hanggang sa araw na siya tanggapin sa itaas mula sa atin, ay nararapat ng isa sa mga ito'y maging saksi na kasama natin sa kanyang pagkabuhay na maguli. At kanilang ibinukod ang dalawa, si Jose na tinatawag na Barsabas na pinamagatang Husto, at si Matias o Matayas. At sila'y nagsipanalangin at nagsipagsabi, ikaw, Panginoon, na nakatataho ng mga puso ng lahat ng mga tao, ay ipakilala mo kung alin sa dalawang ito ang iyong hinirang upang tanggapin ang katungkulan sa ministeryong ito at pagka-apostol na kinahulugan ni Judas upang siya'y makaparoon sa kanyang sariling kalalagyan. Yan. Napakalinaw po naman ng batayan para ang isang tao hirangin bilang apostol. Sabi ng mga apostol, ang mga ito nakasama natin. Paanong nakasama? Nang panahon na ang Panginoong Kristo Jesus lumalabas at pumapasok sa atin. Ano ba ibig sabihin, kapatid na Gabriel? Kapiling natin. Nakikita nila. Physically, yun. Kapiling nila. Kumbaga, day in, day out. Yun ang ibig sabihin nun labas, masok. Yan. Yun ang dahilan, sabi ng mga apostol, kaya yung mga ito, isa sa mga ito, dapat na maging kabilang sa atin na apostol. Kaya
nawala si Judas Iscariote, isa sa kanila ay ipinalit at yun nga ang nagkapalad ay si Matias. Kaya dito maintindihan natin ang paghirang sa pagiging apostol, talagang yun po ay nanatili hanggang sa panahon lamang nila. Dahil sila ang nakapiling, nakita, nakasama ng ating Panginoong Kristo Jesus. Sa panahon natin ngayon, kapatid na Gabriel, hindi tayo pwedeng humirang ng apostol. Opo. Dahil hindi tayo katulad ng mga unang lingkod ng Diyos na nakita, nakasama, nakapiling ang Panginoong Ngayon, Kristo. sa ibang reliyon, ganyan. Opo. Naglalagay sila ng katungkulang apostol. Yun, sa kanila po yan. Opo. Pero as far as the Bible is concerned, sa kabanal-banalang iglesia, opo, yan ay katungkulan. Pero hindi po maaaring ibigay na katungkulan niya sa hindi ho physically nakasama, nakapanay ang ating Panginoong Jesus. So yung strictest sense ng pagiging apostle, tagasunod ka nga ni Kristo na talagang saksi ka. You heard, you saw Him, kasama mo siya. Yan ang tawag yun ang pamagat sa apostol. Bakit walang apostol? Yun nga no one living right now, walang buhay ngayon na makapagsasabi na nakita niya ang Panginoong Diyos na si Kristo Jesus. Opo. Ngayon, kung sasabihin naman nila, bakit si Apostol Pablo? Si Apostol Pablo po, napakita sa kanya ang Panginoon at sinabi sa kanya, ako'y si Jesus. Di ba? Opo. Kaya talagang siya man ay karapat dapat na maging kabilang sa apostol. Ngayon, kung meron pong tatayo, sasabihin sa inyo na nando sa bundok, nando sa silid, sabi ng Panginoon, wag niyong tanggapin yun. Dahil magiging kabilang yun sa hindi niya kinikilala. So, there we are, mga kaibigan mo. Yan po mataas na katungkulan po yan in the spiritual sense, na katungkulan talaga yan. Kaya nga yung maobserba natin sa Biblia, yun lang talaga Opo. Sila lang yung talaga tinawag na apostol. Kinalauna, wala naman tinatawag ng mga apostol. Maliban si Kristo, siya tinawag ding apostol ng Opo. ating mga kaluluwa. Then, yung latter na mga ministries, nakita natin ang tawag either sila tinatawag na matatanda, mga obispo, mga ministro. Opo. So sana naging klaro po yan sa ating mga kaibigan. Wala hong halimbawa apostol Gabriel. wala ho tayong gano'n. Apostol Emmanuel o Manuel Valerio, wala hong gano'n. Apostol Amadeo. Opo. Pangalan po ng mga ministro po sa atin yan. Yun pong ating matandang kapatid na Ayuno, matandang kapatid na Esli, mga kapiling po natin yan. Pero hindi po sila pinamagat ang apostol kasi hindi yan umiiral na panunungkulan sa iglesia sa mga huling araw. Dahil ang kahulugan nga po ng pagiging apostol ay pagiging saksi na nakakita, nakasama ng physically ang ating Panginoong Kristo Jesus. At salamat po at bigandaan po natin ang isang bahagi ng ating pagpoprograma, pakikinig po ng mga original compositions po sa iglesia at ito po ay via the interpretation ng mga pili nating mga awit, mga singers, choir members po sila. Ito, in particular, si Sister Haniel. Siya po ay kilala bilang si Sister Crisia Abarle Pring from Tondo, Manila. Siya po ay miyembro ng Mana o Mana Choir ng Pastulan Abiasak. Ang una niyang awitin ay In His Timing. Kapayapaan po sa mga sumusubaybay sa programang Ang Sagot ng Biblia. Ako po si kapatid na Crisia Pring na maglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng mga original songs sa The Most Holy Church na tinatawag na Likhawi. Tunay na marami tayong kahilingan sa Panginoon. Maliit o malaki man. Ngunit minsan, hindi lahat ng ating hiling ay Kanyang binibigay. But with our faith in Him, alam natin na darating din ito in His timing.
Thank you Pwede. po, sister. At yan po one of the leading na mga kapatid po natin dyan sa lugar na region sa partly ng NCR, itong Tondo. sa Tondo, si sister Mga Kanyel. apo yan ng mga naunang kapatid natin. So, ang kasunod po, parurusahan ba ng Diyos sa mga taong namatay na hindi siya kinilala? O, ibig sabihin, hindi siya ni-recognize. Hindi siya narespeto. So, purposely po yan, intentional na hindi siya kinilala. Opo. Parurusahan po at yan ang nakasulat sa Biblia. Basahin Sa natin. Pangalawang Tesalonica 1:8 hanggang 9, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Yan. Hindi lang po yung hindi nagsikilala sa Diyos. Ibig sabihin ipinakikilala sa kanila, nagmamatigas ang kanilang kalooban na walang Diyos. At hindi totoong may Diyos. Yun. Yun yung hindi nagsikilala. Bukod po doon, yung mga hindi rin nagsitalima sa kanyang ebanghelyo, magkakasama po yun na talagang sinasabi ng Biblia na parurusahan ng Panginoon. Yun ang nakasulat sa Biblia. So, hindi lalagpas, kapatid na Yushel. Opo. Kasi, nabanggit ko yung termino, if you may, kapatid na Yushel, intentional sinadya na bagamat nagpapakilala ang Diyos, hindi kinilala, of course, ang kasunod niyan, kaparusahan. So, merong punishment, may parusa. Opo. Kasi mas madalas po ang tao, kaya hindi kumikilala sa Diyos, ay marahil meron siyang pinangahawakang kaalaman, may pinanghahawakan siyang kakayanan sa buhay niya. Kaya sa halip na may kilalanin siyang Diyos, ang dinidiyos niya marahil, yung sarili niya o ang anumang bagay. Dinidefy niya ang existence ng Diyos. Opo. Dinidefy niya, nire-reject niya ang pagiging hari ng Diyos. Yun po, mga kaibigan. Yun ang nakalagay, nakatakda sa kanila, may parusang kaukulan. Opo. Salamat po. Sana makatulong po sa atin ang sinasabing ito ng Biblia. Opo. Ano ang hiwaga ni Kristo ayon sa Efeso 3:4? So what's the mystery of Christ according to Ephesians 3:4? Ano hong hiwaga dito, kapatid na Yushel, ayon sa Biblia? Basahin muna natin yung Efeso 3:4. Narito. Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapatatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Kristo. Yun. Mababasa naman pala, kapatid na Gabriel. Opo. Kung alin yung tinutukoy niya na hiwaga ni Kristo. Kaya pansinin natin yan. Hindi po magic yan na gaya ng iniisip ng Opo. iba. O kaya pwede niyang angkinin o sa akin lang ito ipinaalam. Opo. Hindi. Maliwanag po sa pagbasa ninyo. Sabi ni Opo. Apostol Pablo, yung nakilala kong hiwaga ni Kristo, maiintindihan nyo rin. Kaya basahin natin sa Biblia yung tinutukoy. Narito, tuloy lang natin ang pagbasa sa salita ng buhay, 3:5 hanggang 6, Efeso pa rin. Nung unang panahon ay inilihim ng Diyos sa kanyang mga lingkod ang nilalayon niyang ito. Subalit inihayag na niya ngayon sa kanyang mga apostol at propeta sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At ito nga ang lihim na layon ng Diyos, na dahil kay Kristo, kabilang din ang mga hintil sa mamanahin ng mga Hudyo. Ang Hudyo at ang hintil ay mabubuklod sa iisang katawan. Walang iba kundi ang iglesia, at ang mga hintil ay may bahagi rin sa mga ipinangako ng Diyos sa ebanghelyo. Napakalinaw po naman. Ang hiwaga na ngayon, sabi ni Apostol Pablo, ay inihayag na. At mababasa natin
para maunawang kung ano yung lihim ng Panginoon mula pa ng una. Ang tinutukoy po, gaya ng ating nabasa at narinig, ito po ang kaganapan ng gusto ng Diyos na hintil, ibig sabihin nun, mga tao na labas sa Israel at mga Hudyo na tinatawag ding sa pagkakilalang Israel. Opo. Kaya Israel at hindi Israel, kapwa magkakaroon ng bahagi sa pangako. Sino yun? Yung natipon sa isang iglesia. Kaya napakahalaga po nitong bagay na ito. At ito'y talagang hiwaga. Hindi lahat ng tao ay nakakaalam nito. Pero ito'y napakadakilang hangarin ng Panginoon nang siya'y pumarito. Hudyo ka man, hindi ka man Hudyo, ikaw man ay hindi Israelita, pag naging kasama ka sa isang iglesia na itinayo ng Panginoon nang siya'y pumarito, magkakaroon ka rin o ang sino mang tao ng karapatan sa mga pangako ng Diyos. Kaya pinamagat ang lihim. Kasi Opo. nga, kung titingnan nyo sa perspektiba ng pagkakilala sa Hudaismo, pagkakilala sa mga hintil, imposibleng maghalo itong mga ito. Opo. Magkasama itong mga ito. O kaya sa pagtingin sa mga Hudyo, imposible niya itong may kayat mapunta, maiba ang kanilang pananampalataya. Well, ang lihim, sinabi, itinakda po yan. Inoffer ng una sa kanilang mga Hudyo. At ang sa Hudyo'y bahagi ng offer na ito na mapasama sa nasabing katawan na siyang iglesia, inoffer din sa mga non-Jews. O yung sabi nyo nga, mga Opo. hintil, hindi kabilang, kabahagi ng Israel. So, sa biglang pagtingin, hindi mo makukomprehendi ka. Kaya nga, lihim. Kaya nga, ito'y misteryo para sa atin. Paano mangyayari yan? Mangyayari yan. Tinakda kasi ng Diyos. Nagre-reach out ng Diyos. Mapasama sila. Magkasama sila sa isang organisasyon. Opo. Magkasama sila sa isang iglesia. Ang isang bagay pa po, huwag niyong kakalimutan, ang nagsalita nito, si Apostol Pablo na isang Hudyo. Kaya dito'y sinasabi niya, kung noon, Hudyo lang ang nagke-claim at nasa karapatan para i-claim Opo. ang pangako ng Diyos. Nang dumating si Kristo, inihahayag niya ito na hindi alam ng lahat ng tao. Pag ikaw ay naging kabilang doon sa isang church na itinindig niya nang siya pumarito, hindi lang dahil ikay Hudyo o kaya ay ikaw ay hintil, kundi dahil ikaw ay nandun na sa church. Kabahagi ka na nun, nasa iyo na rin ang karapatan para sa mga pangako ng Diyos. Kaya dyan dapat magising ang ating diwa, ang ating kalooban doon sa isinisigaw ng marami. Hindi na kailangan ang church, hindi na kailangan ng iglesia. Ang importante, si Kristo'y kilalanin mo. Pero malinaw sa pahayag ng isang apostol na Hudyo, si Apostol Pablo, tiniyak niya ang karapatan sa pangako, hindi dahil ikay Hudyo, hindi dahil ikay hintil, kundi dahil sa hiwagang ang tao pag nasa church na itinayo ni Kristo, nasa kanya ang karapatan sa mga pangako ng Diyos. So, napakaklaro po niya, no? Ngayon, sabi nga ng argumento na iba, ay, klaro naman sa amin na kailangan talaga ng church. Kaya nga, church din kami. Yun. Isa pa ho yun, di ba, kapatid na Yusef? Pero klaruhin po natin. Kung susuriin natin ang Biblia, meron lang talagang in-establish ang isang church. Opo. Isang iglesia lang. Ngayon, alin ho kayang iglesia to na doon dapat yun ang pagkilala sa Diyos, pagkilala na doon pagsasamahin ang mga Hudyo at ang mga hintil. Di basahin natin. Si San Pablo nagpapaliwanag nito Siya rin po ang tumutukoy kung alin yung church, alin yung iglesia na sinasabi niyang pag napaanib doon, napabilang doon ang isang tao, Hudyo man siya o hintil, nasa kanyang karapatan sa mga pangako ng Diyos. Basahin po natin. Sa Unang Tesalonica 2:14, dito po sa saling ang Biblia, sapagkat kayo mga kapatid ay naging tagatulad sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Judea, sapagkat nagdusa din naman kayo ng mga gayong bagay mula sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudyo.
Yeah, napakalinaw. Si San Pablo po nagsasalita. Ang kausap niya, hindi mga Hudyo. Mga taga Thessalonica. Opo. Sabi niya, katulad kayo ng mga kapatid doon sa Judea. Yung nasa Judea, Hudyo. Opo. Katulad din nila kayo na mga taga Thessalonica Na mga na kaanib. Mga hintil mga sila. hintil na Opo. kaanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kita nyo yun, nag-combine sila. Opo. Pinag-combine. Hindi kayo iba sa kanila. Yung sinasabi, mga kapatid na nasa Judea, you are part of the same church. Kayo ay bahagi ng isang iglesia. Hindi sila may isang mother church sila doon. Tapos dito, bukod tayo. Although nagpapatawag din tayo iglesia ng Diyos kay Kristo, hindi. Parehas, they belong to the same church, mga kaibigan. Kaya tiyak na tiyak po at mapapansin po ninyo, hindi po namin ipinakikilalang basta iglesia lang ito. Kung ipahayag po namin at ipakilala ito sa inyo, kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Bakit? Hindi po amin ito. Hindi rin po ito sa mga apostol. Sa Diyos po ito. At dahil ito'y sa Diyos, ikinararangal po naming sabihin at ipakilala sa inyo na ito'y kabanal-banalang iglesia. Ito po ang tinutukoy ni Apostol Pablo. Kung dito magiging kabilang ang tao, hintil man siya o kahit siya'y Hudyo, kahit sino pa siya sa mundong ito, siya ang tinutukoy na nasasaklaw ng hiwaga ni Kristo na may karapatan sa pangako ng Diyos. So, salamat po sa tugon ng Biblia. Kasunod po, kapatid na Yushel, kasama ba sa dapat pinagkakaisahan sa relihiyon ang pagpili ng iboboto ba kamakailan? Sa Pilipinas ay we exercised our right to vote, yung our right to suffrage, ika nga. Ito ba, kapatid na Yushel, kung sasangguniin natin ng Biblia, kasama po ba yan sa pagre-reliyon, yung pagtukoy kung sino lamang at ang dapat na iboto at hindi dapat iboto? Pagka titingnan natin, yun kasama talaga sa pinag-uusapan ng mga iba't ibang relihiyon. Pero kung dapat bang pagkaisahan at tila baga malaking kasalanan pagka hindi magkakapareho ang binoto ng isang samahan, maihahalin tulad po natin yan sa isang tanong sa Panginoon nang siya po ay nagkatawan tao. Kasi yan po ay ukol sa lupa. Opo. Ukol sa pamamahala sa sanlibutan ito. Ang sagot ng Panginoon, nang tanungin siya, basahin po natin. Nasa Lucas 12:13 hanggang 14. At sinabi sa kanya ng isa sa karamihan, Guro, iutos mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana. Datapot sinabi niya sa kanya, Lalaki, sino ang gumawa sa aking hukom o tagapamahagi sa inyo? Yan. Napakalinaw naman. Sagot ng Panginoon, hindi ako. Sino sa inyo ang maging hukom o maging tagapamahagi? Para niya sinabi, masakit lang sabihin, anong pakialam ko dyan? Di ba? Ibig sabihin, wala sa akin yung karapatan para gawin niya. Bakit? Yan yung mga bagay na ukol dito sa lupa. Hindi yan ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay naparito. Hindi sa mga bagay na literal o material, sa mga bagay na panlupa. Kaya kung yun ang sagot ng Panginoon doon sa nakikiusap sa Kanya, yan din po ang stand ng kabanal-banalang iglesia ukol po dyan. Worldly, worldly affairs, political affairs. Opo. Yan. Klaro ang stand ng Panginoong Kristo Jesus. Anong bahagi ko dyan? Wala akong kinalaman dyan, ika nga. So, hindi natin naman masisisi yung sumasangguni sa kanya kasi nakita yung impluensya niya nung panahon na yun. Baka pwedeng pag-usapan din natin itong hatian sa mana. Opo. O kaya, sino iboboto natin? Iyon. Kasi yung isang bagay pa natin dapat tingnan dyan, kasi yung imposisyon ng pagpili ng pagboto, ito ay sumasaklaw din, mga kaibigan, dun po sa
kalayaang ibinigay sa atin ng Diyos. Oo, may utos ang Diyos. Pero ang pagsunod natin sa utos ng Diyos ay resulta ng pananampalataya natin. Opo. At sa pagsampalataya, doon tayo binibigyan ng kalayaang magpasya. We were given choices, which is to follow or not. Ika nga, ay commandment. Nasa sa atin ang pagpapasya. Pero kung sasabihin natin na ito utos, imposition, ito para sa atin, nawawala po yung tinatawag na free will sa tao na siya po'y magpasya sa ganang kanyang sarili kung sino po, lalong-lalo na sa larangan po ng pagboto sa halalan. Opo. Kaya hindi po natin tinatakda na ito ay kung sino man ang dapat na iboto, nasa pagpapasya po ng mga boboto. Dahil Opo. yan yung mga bagay na... Pero syempre, pwede tayong mag-suggest. Opo. Lalo na kung nakikita nating maayos naman yung Pamamalakad. pamamalakad O at kaya- tumutulong talaga Opo. doon sa komunidad, di ba? Lalo na kung ang kanyang kakayanan ay talagang makalikha ng mga batas sa ikaunlad ng sambayan ng Pilipinas, why not? Hindi yung mahusay sumayaw. Hindi ho yung husay lang sumayaw. Pero merong in fairness naman, kapatid na Yussi, mahusay sumayaw, magaling din gumawa sa paglalagda ng batas. Lamang, Kung mahusay lang sumayaw. yun ang problema. Sige. Tsaka mahalaga, kung tayo po ay nagsusulong ng kaisahan o unity, di ba kapatid na Yusel, ang pipiliin natin dapat na mga politiko ay nagsusulong ng unity. Hindi po ang layunin ay paghati-hatiin tayo mga Pilipino. Opo. Papaggalitin tayo, papagbabagin tayo sa isa't isa. Alam nyo, ang usaping politikal, ang usaping kung ano man ang kanilang pagtatalo, yan po'y napag-uusapan dapat ng mga adults, yung mga matatanda na. Hindi tayo para mga bata na pag-uusapan natin na nag-aaway tayo sa publiko, nagbabangayan tayo, nagsisirat. Tayo, tayo nilalagay doon tagapamahala ng ating gobyerno. Ipakita natin yung maturity natin bilang mga leaders. So balik po tayo doon sa tanong, kapatid. Hindi kasama yon. Hindi kasama. Hindi po natin pinipilit sa mga miyembro ng kabanal-banalang iglesia kung sino ang dapat pipiliin. Tayo man, may mga tumatakbong kapatid. Actually, tayo may mga kasalukuyang barangay captain. Opo. Isa pang elder sa church. Yung po'y nasa kalayaan niya, gusto nila maglingkod sa bayan. Meron tayong naging mayor, yung kapatid sa Piñaranda. Mayor. Oo. Asawa ni Brother Bulisay. Okay. Very good. Congratulations. Nanalo ngayon. Ibig natin iparating ang ating congratulatory message sa kanila. Congratulations po sa inyo. So balikan natin si Sister Haniel sa kanyang kasunod namang awitin. Payagan niyo pong marinig ang kanyang tinig, ang pamagat ng kanyang awitin ngayon, or this time, payapa ang buhay mo. Ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang kapag ang Diyos ang naghahari sa ating puso. Kapag siya ang ating sandigan, ang buhay ay puno ng katiyakan at kapayapaan. Ang awiting payapa ang buhay mo ay paalala na sa kanyang gabay, tayo may kapayapaan.
ika'y aalala niya. Sa panahon na hindi mo na kayang lahat, tumiwala kang may pag-asa, ika'y tutulungan niya. Sa panahon na ikaw ay manatili sa piling niya, iyong pagkatatandaan, kukupkupin ka niya, payapa ang buhay mo. Kapag isang kasama mo, iginhawa ka dahil sa yakap at kalinga niya, payapa ang buhay mo. Payagan mong maghari ang Diyos sa buhay mo. Di mananaig ang masama sa'yo dahil siyang umapatnubay sa'yo. Payapa ang buhay mo. Sa panahon na ikaw ay nag-iisa, huwag kang mag-alala, ika'y sinasamahan niya. Sa panahon na nahihirapan ka, huwag kang mag-alala, ika'y aalalayan niya. Sa panahon na hindi mo na kayang lahat, tumiwala kang may pag-asa, ika'y tutulungan niya. Sa panahon na ikaw ay manatili sa piling niya, iyong pagkatatandaan, kukupkupin ka niya, payapa ang buhay mo. Kapag isang kasama mo, giginhawa ka dahil sa yakap at kalinga niya, payapa ang buhay mo. Payagan mong maghari ang Diyos sa buhay mo. Di mananaig ang masama sa'yo dahil siyang umapatnubay sa'yo. Payapa ang buhay mo. Payapa ang buhay mo. Kapag isang kasama mo, giginhawa ka dahil sa yakap at kalinga niya, payapa ang buhay mo. Payagan mong maghari ang Diyos sa buhay mo. Di mananaig ang masama sa'yo dahil siyang umapatnubay sa'yo. Payapa ang buhay mo. Payagan mong maghari ang Diyos sa buhay mo. Mananaig ang masama sa'yo dahil siyang umapatnubay sa'yo. Payapa
So we'll be hearing again from you, Sister Krisha. Laban lang sa pagtataguyod ng pamilya at sa inyong ministeryo sa musika. Kasunod po, kapatid na Yushel. Ayan, ito, nakapost po ito. Ang Eden ba ay espiritual na lugar? Eden or Eden, spiritual po bang lugar ito, kapatid na Yushel? Ano kaya ibig niya sabihin? Hindi nakikita? O, ngayon, hindi natin nakikita kasi nasa langit na, ano? Opo. Pero noon nakikita kasi nandito sa lupa. Literal po yan. Basahin po natin. Genesis 2:8 kasama ang 10 hanggang 14. At naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silanganan, at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. At may isang ilog na lumalabas sa Eden na dumidilig sa halamanan, at mula rooy nabahagi at nag-apat na sanga. Ang pangalan ng una ay Pison or Pison, na siyang lumiligid sa buong lupain ng Havila, na do'y may ginto, at ang ginto sa lupang yaoy mabuti. Mayroon din naman doong bedelyo at batong onyx. At ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon or Gihon, na siyang lumiligid sa buong lupain ng Cush. At ang pangalan ng ikatlong ilog ay Hidesel, na siyang umaagos sa tapat ng Assyria. At ang ikaapat na ilog ay ang Euphrates. Ang kaapat na ilog ay ang Euphrates. O yan. So, literal po talaga. May ilog pa nga sa paligid ng halamanan. Ano? At sa ating pagkakaalam, yung mga ilog na yan ay may mga nananatili pa dyan hanggang sa kasalukuyan sa dako ng Assyria. Opo. Assyria, dyan sa Iraq. Opo. Nasa boundary po ng Persia o ng Iran. Yan. Existido ho yan eh. Kaya lang, yun mismong halamanan na doon po na malagi si Adam at si Eva noon nang hindi pa sila Kakasala. nasusumpa. Nahulog. Opo. Nandun sila. Pero nung sila po ay nagkasala na, hindi na po sila nakapasok doon. At ang nangyari po doon, mababasa natin sa Ezekiel 28:13. Ikaw ay nasa Eden, na halamanan ng Diyos. Lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuotan. Ang sardio, ang topasyo, at ang diamante, ang berilo, ang onyx, at ang haspe, ang sapiro, ang esmeralda, at ang karbungko, at ang ginto. Ang pagkayari ng iyong pandereta at ng iyong plauta ay napasa iyo sa kaarawan na ikaw ay lalangin, ay nangahanda. Ito'y tumutukoy sa cherubim, ano? Opo. Doon sa anghel na naging satanas dahil sa kanyang pagmamataas o pagtatangka na magkaroon ng kalagayang gaya ng sa ating Panginoong Diyos. Maliwanag po, iba't ibang klase ng bato ang kanyang kasuotan. Hindi kaya nabibigatan nito, kapatid na Gabriel? Larawan ako po. Nasa kanyang katawan yan. So, sa description mo ni Ezekiel, gano'n. Kita lang, may hiwaga yung aklat ni Ezekiel. So, sa limitado niya, nga, na kaalaman sa mga bagay, yun yung ginamit niya. Inihalintulad niya. Pag titingnan niya, nakikita niya yung mga kinang. Mga bato. Yan. Kaya lahat ng mahalagang ningning na mapagmamastan dito sa lupa, makikita mo sa kanya. Yun ang talagang ibig niya sabihin. Yun. Yun ika niya, nung nandito pa sa lupa, yung halamanan. Pero ngayon, wala na po yun. Kundi yun po ay nandun na sa langit. Opo. So, kung mga nagsasapanta, mga nagsasaliksik, marami silang mga teorya, pero ang popular, mas katanggap-tanggap, kasi nga nandun pa yung dalawang ilog, sabi nyo. Yung Euphrates at Tigris, yung Hidesel yata, yung dating Hidesel, Tigris na yan, Tigris at Euphrates. Existido talaga doon sa lugar na yun. Lamang wala na nga doon. Yung halamanan. Opo, wala na yung halamanan. So,
Literal po yon at wala na po yun dito ngayon sa lupa. At hanggang dito po muna ang aming paglilingkod sa inyo sa pagkakataong ito. At bibigyan daan po natin ang isang bahagi nitong ating programa, ang pag-uukol ng panalangin sa Diyos. Una, pagpapasalamat at lagi pong kasama ang ukol sa panalangin, ang intercessory prayer para po sa ating mga kapatid na laging nagpapahayag ng pagpapaabot ng kanilang kahilingang kasama sila sa ipanalangin. Maging kayo po na aming mga taga-subaybay, hindi man po ninyo na ipaabot sa pamamagitan ng chat or text ang inyong kahilingan, laki po kayo sa aming ipinapanalangin, lalo na po kung may mga mabibigat na karamdaman, may mga pinagdadaanan sa buhay, may iba't ibang suliranin. Tayo na po, sama-sama tayong manalangin sa Panginoon. Aba, Ama naming Hari, Panginoon namin, pinakamakapangyarihan ka sa lahat, marami pong salamat sa iyo. Napakabuti ng iyong kalooban. Napatutunayan namin ito kasi hindi mo po kami pinababayaan. Tinutulungan mo kaming palagi. Tulad ngayon, ipinahintulot mo po na maipahayag namin ang iyong mga katwiran at sumasampalataya kaming ginabayan mo kami. Ginabayan mo rin ang mga sumubaybay sa amin. At ikaw ang nagbigay sa kanila ng pagkaunawa para maunawaan ang iyong mga salita at madaman nila ang katotohanan nito sa kanilang mga puso. Amen. Namamanik po kami, gawin mo itong pagpapala sa kanila at payagan mo po sa darating na panahon, sa tamang panahon, makapiling namin sila sa tapat at karapat-dapat na paglilingkod sa iyong pangalan. Amen. Alalahanin mo lamang po sila kung dumadaan sa iba't ibang pagsubok ng buhay, kahit sa mga mabibigat na karamdaman, maging ang aming mga kapatid sa iba't ibang mga dako na kapos, hindi lamang ang kakayanan, kundi maging ang kaalaman upang lunasan ang kanilang mga kalagayan, ang kanilang mga sakit. Panginoon, walang ibang inaasahan kami at ang lahat ng iyong mga nilalang, kundi ikaw. Loobin mo po, huwag bigyan ng pagkakataong sila'y mag-alinlangan, kundi kahabagan mo po sila. Ipadamo mo po sa kanilang iyong pag-ibig. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay at payagan mo po sa pagkaranas nila ng iyong pagmamahal, makilala nilang lubos ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Sumasampalataya kami, nakikinig ka sa aming paglapit na ito. Kalakip nito, pagpapalain mo ang iyong leader sa iyong bayan, ang aming matandang pangkalahatan, iingatan mo siya saan man siya naroroon, lalo na sa pangangasiwa sa iyong bayan. Ito ang aming pamanhik na igawad mo po sa aming lahat sa programang ito sa pamamagitan ng iyong pangalang Kristo Jesus, aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik, pagsubaybay sa ating episode for today. Muli po namin kayo naya sa susunod po. Same venue, same time slot. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. At kapatid na Yusia. Ang panalangin po naming magkakapatid sa kabanal-banalang Iglesia na Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa nawa tayo, bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Mista.